Alam mo, the fact na nagkakautang ka, pero nakakabayad ka, ibig sabihin niya sobra yung kinikita mo. Bakit? Kasi pag hindi sobra yung kinikita mo, halimbawa merong may cancer sa pamilya, diba? Tapos puro palabas na lang ang pera, hindi ka na makakabayad yan. Hindi ka praso, hindi ka titig, hindi ka na makakabayad yan. The fact na nakakabayad ka, ibig sabihin sobra yung kinikita mo. Alam mo, may dumudugo sa'yo parte ng bulsa mo. Hahanapin mo kung saan ka dumudugong parte ng bulsa. Lahat ng mga expenses mo, sulat mo sa isang papel. Tapos tignan mo kung alin-alin doon yung mga palagay mo. Pag hindi mo ginasusan, mamamatay ka. Yun lang yung mga importanteng gasusan. Yung mga hindi ka naman mamamatay pag hindi mo ginasusan yun hindi masyadong importante, secondary na lang yun. Tapos tignan mo kung alin-alin doon ngayon yung mga hindi mo kailangan palagay mo. Yun ngayon yung ginagastusan mo. Yun yung doon ka dumudugo ng pera nang wala sa lugar. Yun ang sigurado ko. Isulat mo sa papel lahat ng mga bagay na ginastos mo sa buong maghapon, araw-araw, sa loob ng palagay mo na 2-3 buwan. Sa isang buwan pa nga lang, makikita mo na kung alin yung mga bagay na ginagastos mo na hindi mo naman dapat ginagastusan eh. Tapos tignan mo, pag natatabi mo na lahat ng pera na hindi kailangan gastusin, ang kasunod na nun, makakabayad ka na sa Bombay ng buo. Tapos susunod na doon, makakaipon ka na ng sarili mo. Kasi the fact na nakakabayad ka sa inuutang mo, ibig sabihin nun, sobra yung kinikita mo. Bakit? Kasi ngayon payout, umutang ka. Kulang ngayon eh, diba? Susunod na payout naman, may pambayad ka. Ano ibig sabihin? Yung susunod na payout mo, sobra yung pera mo para maitapal mo ngayon doon sa inutang mo. Sobra pera mo. Akala mo lang kulang. Akala mo lang maliit yung sinesweldo. Pero sa akin, diretsahan na lang. Hindi na importante kung magkano ba yung dapat na sinesweldo. Trumabaho ka ng marami, kumita ka ng marami, tapos itabi mo yung marami. Ganon kasimple ang konsepto. Matuto kayong magtipid, matuto kayong pagkasyahin. Kasi hindi pinagkakasya eh, 'di ba? Sabi nga ng kawikaan Tagalog, pag maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Yung iba ang ginagawa, maikli yung kumot, pinipilit i-stretch hanggang mapunit. Tapos manghihiram ngayon ng kumot sa kapitbahay. Stretch na naman hanggang mapunit na naman. Tapos magrereklamo, hindi, kasalanan kasi ng factory ng kumot. Maliit sila gumawa ng kumot. Pwede ka naman bumili ng malaking kumot, sisipagan mo lang.